Magandang araw muli sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa Park Conversations Live dito sa Rizal Park, Luneta. Ang proyektong ito ay hatid sa inyo ng National Parks Development Committee at ng Department of Tourism. Ako po si Sarah Albisit, ang inyong host para sa araw na ito. Ang Park Conversations Live ay isa sa mga educational projects ng NPDC na may layuning magkaloob ng mga libreng seminar para sa publiko patungkol sa mahalaga at akmang paksa sa ating bansa. Para sa araw na ito, ang ating Park Conversation Session ay pinamagatang Strategic Wealth Building, a Financial Workshop for Sustainable Success. Ang ating panauhing tagapagsalita ay ang ating speaker na si Mrs. Carla Marie De Castro Aquilino, lisensyadong Financial Advisor, rehistradong Guidance Counselor, at rehistradong Psychometrician. Mga kasama, magbigay po tayo ng malakas na palakpakan para sa ating panauhing tagapagsalita, Mrs. Carla Marie De Castro Aquilino. Thank you so much, ma'am. Good afternoon, everyone. Kamusta po kayo? Wow! Mukhang full of energy. Nagmerienda na po ba? Hindi pa. Naku! Walang pang-budget, pang-merienda. Oh, wala pa rin po akong merienda. Quits lang po tayo. Ayan. So, hello po. Good afternoon. Muli, ako po si Carla. Pwede niyo po akong tawagin Carla lang. Wala nang miss, okay lang po yung Carla. Ayan. So, ngayong hapon po ay pag-uusapan po natin ang paghawak ng ating kaperahan. Ayan. Ang tanong, nakatanggap na po ba ng bonus? Wala pa. Wala pa. Okay, naku, wala pa. It's a good thing na wala pa para mas magawan po natin ng paraan at mapagplanuhan kung saan natin ilalagay yung ating pera. Salamat po. Ayan. So, okay. Next. Ayan. So, Strategic Wealth Building, a Financial Workshop for Sustainable Success. Sige. Next po, please. Ayan. So, bago po tayo tumungo dun sa mismong mga terminology, pag-usapan muna po natin, ano po ba yung realities of the Filipinos? Ano po ba yung kadalasan na kinabubuhay nating mga Pilipino? Hindi ba? Sige, next. Ayan. Medyo maliit nga lang po, pero babasahin ko na lang po para sa inyo. Ang sabi po sa datos, ito po ay galing mismo sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Kung gugustuhin po ninyong i-research ito sa internet, makikita nyo po ito. Ang nakalasabi po dito, meron daw po na sa bawat 5 Pilipino na adult o isang adult, o working adult, meron daw pong 3 lamang ang merong bank account. Ayan. Tanong ko po sa inyo, sino po sa inyo mga merong bank account? Ayan, meron po. Bank account po, taas po ang kamay. Ayan, salamat po. Ayan, so, yun po. So, kung mapapansin po natin, meron lamang po na 60% ng kabuuang populasyon ang meron daw pong bank account. Okay? Ano po ang kadalasang dahilan? Dahilan kung bakit walang bank account? Ayan, ang sabi po, yes po? Pera, correct. Tama po kayo. And sabi po sa survey, yun po ang number 1 reason kung bakit daw po walang bank account dahil sa kakulangan sa pera. Pangalawa po is yung requirements. Ang dami daw po kasing hinihinging requirements ng bangko. Ano ba yan? Wala naman akong ITR. Saan naman ako kukuha nun? Ayan. So, yun po siya. Yun po daw po yung nagiging balakid para makapagbukas tayo ng bank account. Ayan. Pag-usapan naman po natin yung financial literacy. Ibig po sabihin ng financial literacy is yung kaalaman natin sa paghawak ng pera. Ayan po. So kung mapapansin nyo po, medyo maliit lang po ulit. Meron pong 42% ng total population, wala pa pong kalahati, ang nakakaalam ng tungkol sa inflation. Okay? So yun po.
Tapos 32% naman po ang nakakaalam about dun sa simple interest o dun sa possible na kitain ng pera natin. Ayan po. Ayan. And then, based po sa survey, ang sabi po, 46 o wala pa rin po sa kalahati na Filipino adults ang meron lamang budget. Bale, ang yung natitira po na 54 ay kulang. Wala. Or may kakulangan sa budget. Ayan po. Sige, dear. Ayan. Maliban po dun sa napag-usapan nating datos, marami po sa atin siguro no, na nakakaranas ng ganito pong scenario, which is sandwich generation. Paano po ba pag sinabing sandwich? Nasaan po tayo doon? Tayo ay nasa? Yes po, correct. Nasa gitna. Ibig po sabihin, tayo ay naiipit ng financial obligations sa ating mga anak at asawa, pati na rin kung minsan ng ating tumatandang magulang. Meron pa po ba sa inyo ang kasama ang magulang po? Wala naman na po. Okay po. So, meron po, or karamihan din po no, sa ating mga Pilipino ngayon, ang naiipit din po sa ganitong sitwasyon. Kung saan, kinakailangan po nilang magsustento para sa kanilang pamilya at asawa, pati na rin po sa kanilang mga magulang. So, ang tanong, papaano naman tayo na nasa gitna? O nasa sandwich, naiipit, sabi nga. Hindi ba? So, ano ang usual challenge nito? Of course, dahil dalawa-dalawa ang responsibilidad natin, meron tayong emotional and financial stress. Hindi natin alam paano ba? Sino bang dapat nating unahin? Hindi ba? Magulang ba natin o ang ating mismong pamilya? Ayan. Tapos, of course, merong conflict of priorities. Hindi natin maintindihan kung papaano. Di ba? Anong dapat unahin? And then, as you can see, kung minsan po, ito po yung masakit na katotohanan. Kung minsan po, no, kapag po ang tao ay nanggaling po sa ganitong klase ng generation, kalimitan, nagiging cycle po ito o nagiging paulit-ulit po sa kanilang henerasyon. Ayan. So, next. Ayan. Ngayon, nalaman na po natin kung ano yung ating realidad no, bilang isang Pilipino. Ngayon naman po, let us define what is wealth. Ayan. Ang sabi po sa mga libro, ang wealth daw o kayamanan is measured the value of all the assets of worth owned by a person. Lahat ng kayamanan, no, iyong pagmamay-ari. Ayan. So, tanong ko sa inyo, mayaman po ba tayo? Sige po. Next tayo, dear. Ayan. What is your definition of wealth? Ano po ba ang ibig sabihin para sa inyo ng kayamanan o ng wealth? Tandaan po natin meron po tayong iba't ibang kahulugan ng kayamanan. Ayan. So, pwede po ba akong humingi ng ilang representative to share po? Are you raising your hand, sir? What's your name, sir? Ibanez Romeo. Hi, sir. Hello, good afternoon. Ang ibig niyo sabihin po ang kahulugan ng wealth para sa akin po ang wealth ay kayamanan kung hanggang dito ka sa lupa. Kaya lang ang wealth kung minsan mahirap mo makamit ito kung hindi ka mag-focus sa iyong misyon sa pagbuhay. Kaya wealth only good for this land, nothing at all. Kayamanan dito sa lupa. Okay, that's correct. How about the others po? Ano po ang kahulugan ninyo ng wealth? Maaari rin pong kayamanan natin ang mapagtapos. Masasabi po nating mayaman na tayo kapag tayo ay nakabili na ng sariling bahay. O kaya masasabi ko na mayaman ako kapag napagtapos ko na ang aking mga anak. Ayan po. Meron po ba gusto po kayong idagdag? Yes po. Pangalan niyo po, ma'am? Ako po si Blue Tenko po sa City Style Magazine po.
Yung wealth po, iba-iba kasi pag depende sa age mo, no? So, yung maliit ka pa, or tot ka pa, syempre, ang wealth sa'yo, pera, baon, ganyan. Tapos pag medyo nagtatrabaho ka na, I need to buy things that I want. Kunyari, cellphone, bagong damit, things that will help you go to work formally. Tapos, syempre, yung mga wealth mo na kailangan mo rin ng a little bit of luxuries beside the basic na food, shelter, and clothing. So, pag nakakapanood ka ng concert o kaya nakakapanood ka ng sine, wealth na rin yon. Medyo tumatanda ka na, sabihin natin, nakapag-asawa ka na ganyan. Siyempre, kailangan mo ng savings para sa mga anak mo, padala mo sa eskwela, pang-hospital. Yan, health is wealth. Ngayon, dahil senior na ako, iba na rin, mas malaki na ngayon ang definition ko of wealth. Yung wealth, yung pamana ng parents ko, kailangan ingatan ko, insurance ko, tapos yung kapakanan ng mga apo ko, yan ang wealth sa akin. Pagkatapos, syempre, kailangan wala akong iiwan na problema sa aking mga pamilya. Kaya dapat may pera ako pang hospital, pang sugar time, dumepende sa PhilHealth kasi limitado rin naman yan, no? Saka yung saka yun ang wealth. Ang wealth hanggang pag pinanganak ka, hanggang mamatay ka. Ngayon, pero ang intangible meaning, definition of wealth is happiness, family, saka yung love for God. Yun po. Thank you so much, ma'am. Ayan. Very well said, ma'am. Ang ganda na po ng mga sinabi po ninyo. Tama po kayo. Ito po ay ang ating wealth, kayamanan po dito sa lupa. And at the same time, tama rin po si ma'am na habang in every stages of our life, totoo po yun, nag-iiba-iba po ang ating definition ng wealth, which is yung kay ma'am ngayon, sabi nga niya, yung mga pamana na yung wala siyang iiwan, ay na sakit ng ulo sa kanyang pamilya, that is wealth for her. Sige. So kung mapapansin po ninyo, insurance, yes, that's correct. Which is, papapansin ninyo, pasok siya dun sa pagkakaroon ng peace of mind. Okay? And kung titignan po ninyo, yung mga nasabi po natin na example na yon is actually, tawag dito, naka-under po yan sa tinatawag nating financial security. Ayan. So, yung financial security po kasi, it actually refers to the peace of mind that you feel na yung tipong hindi mo na iniisip na kung meron pa ba akong pera bukas, magsasapat ba yung pera na may iwan pag ako ay na-ospital, sasapat ba yung pera ng pamilya ko kapag ako ay nawala, hindi ba? Yun nga yung nasabi natin kanina, which is yung insurance. Diba? So, kapag tayo ay meron ng enough, sa pakiramdam natin, enough na yung pera na meron tayo. If we have enough money to cover all the emergencies and our future financial goals, masasabi natin that we are financially secured. Ayan. So, alamin natin muna, ano ba yung mga terminologies muna na magagamit natin sa mga susunod po na pag-uusapan natin. Ayan. Meron po tayong tinatawag na asset and liability. Okay? So, yung asset po na yon is a possession that generally increases in value. Okay? So, ito po yung patuloy na tumataas o tumataas ang value. Ano po example ng mga ito? Lupa. Yan. It's an asset. Di ba kung mapapansin po ninyo, magkano po ang lupa noon? Magkano po? Magkano po yun, sir? 1,000 lang po. 30,000. Isipin niyo yun. 30,000 dati, may lupa ka na ngayon. Gano'n na po kamahal ang isang lupa? Milyon na po, hindi po ba? Kahit napakaliit lang na lupa, kahit kakapiranggot lamang, nandun po, mahal na po siya. So, as you can see, nag-i-increase po ang value nito. So, it's an asset. Okay? So, kasama rin po dito yung savings account natin. Although, hindi masyadong kalakihan ang kita sa savings account, pero kahit papano, nag-i-increase pa rin po. Yan, retirement plan.
And of course, yung mga investments na meron po tayo. Yan. So, all of those things are called assets. Okay? Next, liability. Ito naman, this is the money that you owe. Pagkakautang. Example, nakikita niyo po ba sa mall, meron po na, or may zero down payment. Yan. Zero down payment na motor. Sino pong may motor dito? Meron, yan. Kotse, yan. Kung meron man po. Ayan. So, meron po tayo yung mga ganon. So, kapag po gagamit tayo ng mga loans, dahil ito ay pagkakautang, ito po ay liability. Ayan po siya. Yan, student loans, and then mga hospital and other medical bills, basta lahat po na considered as loan or utang, ito ay papasok po sa liabilities. So, paano natin malalaman kung magkano ang net worth natin o halaga ng ating kayamanan? Yan. So, ang gagawin nyo lang po is computin nyo po kung magkano po lahat ng assets nyo, tapos ima-minus nyo po dun sa lahat ng ating pagkakautang. Okay? And yung magiging difference po nun is yung ating net worth. Okay po. Next. So, ayan. Okay, so now that we know kung paano po ang net worth, no? Ayan, tanong ko po sa inyo, magkano po ba ang gusto ninyong presyo ninyo? Magkano po? Ilang milyon? Oh, syempre, mga ngarap na lang din po tayo, gawin na po natin milyon. Alon po? Sige po. Opo, tama, lakihan na. Mga 5 million, okay na yun. Yun, 5 million ang gusto ni Sir, di ba? Why not, di ba? Yan. Kasi kung tutuusin naman, kaya nating gawan ng paraan yung mga bagay-bagay sa mundo. Especially when it comes to financial. Di ba? Kung tutuusin, mas kaya nating paraanan ng pera, hindi ba? Kaysa naman yung problema sa ating asawa, problema sa kapitbahay, problema sa pamilya. Hindi ba? Mas madaling paraanan ng pera. So, yan. Let us know what are the steps to financial security. Ano ba yung mga pwede nating gawin para dito? Sige, next. Yan. Set financial goals. Okay? Masarap mangarap ng 5 million, yes. Pero, paano natin maaabot yung 5 million? We need to start somewhere. Simulan natin sa maliit. Okay? So, from the 5 million na long-term goal, let's be realistic muna. Ano kaya yung kaya muna sa ngayon? For example, magkano ang pinakakaya natin muna? For 1 year, for example. 1 milyon. Sige. 1 million. Sige, 1 million. For example, I want to save 1 million. For ilang years? 5 years. Okay, sige. Pwede yun. Walang problema doon. Ha? Be realistic. Sabi nga, kailangan yung attainable. Pwedeng yung maging long term natin is 5 million, pero we need to have a short term goals para unti-unti nating maabot yung long term goal natin, which is 5 million. So sabi nga natin, no, be realistic. Example, 1 million. So yung 1 million na yun, magkano ulit natin, ilang years natin bubunuin? 5 years. Oh, sige, so magkano ang kailangan natin pag ganun? Ayan. So we need to establish the time frame as well. Ha? So if this is the goal, the long-term goal, the short-term goal, and then lagyan natin siya ng time frame. Kailan natin gusto itong maipon? Kailan natin ito gustong makuha? Okay? Yan. Pag laman na natin kung paano o kung kailan natin gusto, let's plan. Planuhin na natin anong dapat nating gawin. Ayan. So, let's develop a plan. So, next. Yan. We need to control our spending. Ayan. So, tanong ko po sa inyo, papaano nyo po ba ginagastos ang ating pera? Aware po ba tayo? Yes po. Sige po. Ayan, aware sila. That's good. Sige. So, bigyan ko po kayo ng ilang tips lang para po mas makita po natin kung paano tayo makakagawa, or paano tayo magiging conscious sa paggawa ng ating spending plan. Okay? First po is wants versus needs. Ayan. Meron po ba sa inyo na may nag-Shopee po ba dito?
Shopee, Lazada? Sino po? Ayan. Sino po nabubudol dito ng 11-11, 12-12? Sino po dito? may meron. Ayan, okay lang. Ayan, no, nagkakahiyaan po silang umamin. Well, every once in a while naman po, no, talaga naman pong nakakabudol naman po talaga yun. No? Pero, okay lang naman po paminsan, pero wag naman po kada buwan. Kasi baka mamaya, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, baka naman po lahatin natin lahat ng numero. Ano po? So, para po mas madali po tayong makapag-decide, ano po, we need to know our wants and needs. Ayan, for example, may nakita na naman tayo. Naku, malapit na naman yan ng year-end sale. Nako, meron na naman po tayo. Year-end sale, paparating na po. Bago po tayo gumastos, o bumili, mag-check out sa Shopee, ayan, o Lazada, ayan. I want you to think 5 times, 10 times, kung gano'n nyo po gusto. Ayan. Try to ask yourself, do I really need it? Kailangan ba ito ng pamilya ko? O baka gusto ko lang? Kasi ang ganda eh. Tsaka mura, sale. Ayan. Minsan po kasi nakakabudol po kasi talaga yung sale. Kahit hindi natin kailangan, we buy it. Ayan po. Nakakabudol po siya sa siya. So yan po. Kindly ask yourself this. Paulit-ulit. At least 5 times. At least 5 times ha. Pero kung hindi pa rin satisfied yung isip nyo, sige po, pwede pong more than 5 times. Ayan. Then next. Okay. Pay yourself first. Ayan. Tanong ko po sa inyo, kapag po nare-receive nyo ang sahod ninyo, saan po unang napupunta ito? Okay. Sige po. Pamilya, ma'am. Sa pamilya. Sige po. Isa ano po? Sa asawa. Oh, bait ni sir. Buo, sir. Oh, I salute you, sir. Yes. Asawa, buo, in fairness, ha? Sige, how about the others po? Meron pa po ba? Okay. Sa paano po? Utang. Okay, very good. Okay din po yun, sa totoo lang. Pero guys, ano po, another thing po na gusto ko po sana, or maganda pong i-practice natin, ha? Dahil tayo po ang nagtatrabaho, nagpapakahirap, ano po, sana po may part po doon ng sahod ninyo na itinatabi nyo para sa sarili nyo. Okay? I salute you po for giving your money to your spouses. Pero sana po, pwede nyo pong maging katulong ang inyong asawa para makapag-ipon po kayo. Okay? So, minimum. Magkano ba ang minimum na kailangan itinatabi natin para sa sarili natin? 20%. Yan po. So, magkano yung 20%? Pero manang. Yan, sige. Pwede pong magbigay ng sample sahod? 15,000 per month? Magkano po? More than? Ay, mas malaki. Wala pa sahod. Sige po. Example. Sige po. Example lang po natin, ha. 20,000? Magkano po? 20. Sige po. 20,000 per month po, ha. 20,000 per month. So, kunin po natin yung 20% nito. Guys, 4%. I mean, 20%. Ang 20% ng 20,000 is 4,000. Okay? So, yung 4,000 na to, sana, guys, itabi ninyo para sa sarili ninyo. Okay? Itabi ninyo. Kung sakasakali na binibigay nyo sa mga asawa ninyo, pwede nyo siyang sabihan, Mrs., baka naman sakali, pwede namang, gusto ko sana kasing makapag-ipon para sa sarili ko. Yan. Para saan? Para sa sarili mo. In case may mangyari, in case of emergency, hindi tayo mangungutang. Meron tayong nakatabing pera. Okay? Ito naman isang bagay na hindi natin ipagdadamot. Hindi ba? Hindi naman natin ito pagdadamot eh. Pero kailangan natin itong ibigay para sa sarili natin, para just in case na tayo ang nangailangan. Kasi kung papansinin nyo, di ba, dami nanghihingi ng tulong, pero pag tayo na may kailangan, may tumutulong po ba? Oh, medyo yun nga po yung masakit na katotohanan. Ayan po. So, yun po. I do hope po, sa susunod pong sahod po ninyo,
you will pay yourself first. 20%, hindi naman po ito kalakihan. May mga single pa po ba dito? Single? Wala nang single, puro pamilyado. Okay, yan. So, pag po tayo ay married na and may pamilya, at least 20% po para sa ating mga sarili. Okay? Kasi tandaan nyo po kailangan nyo pong ingatan din ang sarili natin. Tayo po ang naghirap, tayo po ang nagtrabaho para po sa perang yan. So, please, to give yourself your self-pay. Ayan. Next po. Yan. Sabi nga po natin, meron din po tayong tinatawag na rule of percentages. Okay? So, napapansin nyo po ba 80-20? Nakikita po, yan. 80-20, ibig sabihin, 80% po ng sahod po ninyo is mapupunta sa expenses and yung 20% is for yourself. Okay? So, yan. Pero maliban po dito sa 80-20 na percentage, gusto ko din po sanang ipakita sa inyo yung may other ways po of having these percentages. Tanong ko po sa inyo, may mga, ano po ba dito, tawag dito, active po sa simbahan? INC, meron po ba? Wala po. Puro Catholic po? Catholic. Sino pong Catholic? Ayan, medyo maraming Catholic. Okay. Oh. So, may mga nagbibigay po ba sa simbahan? Ayan, okay po. Sige po. So, isa po ito sa isang bagay po na gusto ko pong i-share din sa inyo. No? Ako po kasi personal po rin ako naniniwala na every time po na nagbibigay tayo sa Panginoon at tumutulong po sa mga kapwa natin, no, ay alam ko po na pinagbibigyan ng ibang blessing ng Panginoon. So, hindi ko naman po gustong maging prayer meeting ito, no? Pero yun, I just want to share po na masarap din po ito sa pakiramdam and at the same time, mas dumodoble po yung blessing na ibinibigay. Ayan. So, 10%. At least 10% lang po. Maliit pong porsyento. Ayan. So, kung sasabihin po ninyo, marami kasing nangangailangan sa amin, hindi na ako nakakapagbigay sa simbahan. It's okay. Kasi, pasok po dito ang charity. Ayan. Kung sakasakali, yung mga nangutang sa atin na hindi nagbayad, pwede nyo na rin pong isama dito as charity yon. Ayan. Then, again, 20% savings, no? Ayan, and then 60% for your essentials, and then para dun sa mga gusto nating i-check out sa Lazada, Shopee, at least 10%. Hindi ba? Para win-win tayo doon. Lahat meron, hindi ba? Ayan. Pero alam ko po, medyo mahirap po itong gawin, lalo na po kung, syempre, if hindi ito natin nakasanayan, it's really hard, no, to make a new habit for us. Pero yun po yung challenge sa inyo. Okay? You can actually try this or kung gugustuhin nyo naman po, pwede po yung kanina, mas madali. 80-20 lang. 80% for the whole expenses and 20% for your savings. Yan po. So, yan. Next. Yan. Ano pa po ba ang meron tayo? Money tracking or categorize the expenses. May naglilista pa po ba dito ng kanilang mga gastusin? Wala na? Wala na naglilista? Ayun pala, wala na daw kasing natitira. Okay. Share ko lang po, no? Lumaki po kasi ako sa nanay ko. Alam niyo po yung mga logbook, yung malalaki, yung green. Lumaki po ako na may ganun kasi yung nanay ko. Kaya nakikita ko po lahat ng mga expenses namin, pati po yung utang namin, utang po ng kapitbahay namin sa kanya. Yun po. So, nakalagay po doon. So, ito po, isa rin po itong challenge para po sa atin. 20% or 4,000 ito ay savings mo for yourself. Meron pang 16,000. Yung 16,000 na yun, make sure na hanggang dun lang. Para hindi mo magastos yung 20% mo na para sa'yo. Okay? Kadalasan po kasi ang ginagawa natin, ito po ang usual behavior po natin, ha? Sa income o kaya sahod, minus expenses. Di po ba? Yun po yung napapansin ninyo. Kaya kadalasan, ano po nangyayari dun sa savings? Madalas, Coke. Alam mo bakit Coke? Kasi, zero. O kaya, sakto. Yun po siya. Di po ba? Kaya
baligtarin po natin yung equation. Let us try, no, a different way. Gawin natin income minus savings equals expenses para makapag-stick tayo dun sa budget. Hindi ba? Then next, pay off credit cards in a... Balik, dear. Yan. Yan. Pay off credit cards in a timely way. Or, ibig lang sabihin nito, lahat ng pagkakautang natin, bayaran natin ng tamang oras. Kasi pansin nyo po, ang laki po ng interest, hindi po ba? Especially kung nakaranas po ba tayo dito na mangutang sa 5-6 sa Bombay. Ayan po, ang laki po, no? Medyo madugo kasi 20% kaagad yan, hindi ba? So, hanggat maaari po, para hindi po ito lumaki, maganda po na i-prioritize po natin yung pagbabayad ng may malaking interest. Okay? Para hindi na po ito lumaki at hindi po tayo mabaon sa utang. Ayan po. Meron po bang may credit card dito? Wala naman may credit card. Kung sakasakali po na merong may credit card, meron po kasi nakalagay doon na may minimum amount na pwedeng bayaran. Huwag po tayong papaloko doon kasi yung minimum amount po na yon, pag po hindi binayaran pa rin ng buo or nag-stick ka lang doon sa minimum amount, ang tendency po noon, may interest pa rin po. May late charges. So, lugi pa rin po tayo. Always pay in full as much as possible po. Ayan. Okay, the next, deposit money into savings each month. Ayan na nga po. Di po ba, sabi natin, 20% or yung sample po natin kanina, sa 20,000 na salary, yung 4,000, ihulog na po natin kagad sa bangko para hindi po malimutan. Kung sakasakali, hindi pa na kami makapag-open kasi nga sabi natin kulang sa pera kanina, di ba? Pwede po natin siyang ipunin muna. Ipunin muna po natin. For example, yung mga beep card po ito pero yung mga ATM lang po, alam ko mura lang naman po ang ano doon, ang pag-open ng account. Nasa 2,000. Meron naman po, ibang wala naman pong maintaining. Yun nga lang, every time na magwi-withdraw ka, may charge na 5 pesos. So, at least yung pinaka-minimum po, pwede nyo po yun kunin. Kahit wala pong passbook. Kung gusto nyo po ng passbook, ang minimum po nun is nasa 10,000. So, kung gugustuhin nyo po, pwede nyo pong ipunin muna yung 20% ng kada sahod ninyo. Tapos kapag nabuo nyo na po yung pang-open ng account, saka po natin sa ilagay. Ayan. Then, make sure po na magkaroon po ng regular contributions. May retirement savings po ba kayo dito? Wala po. Retirement plan po? Wala rin. I see. Sige po. Ayan. Kung sakasakali po na magkakaroon kayo in the future, make sure po that you will do it regularly. Sige. Ayan. So, yan po. So, alam na po natin, no, kung anong mga pinagkagastusan natin. Kasi we tried to track our expenses. Hindi po ba? Yan. Pwede po kayong maglagay po ng maliit na notebook dyan po sa inyong mga, tawag dito, sa inyong pong mga bulsa. Ayan. Para po masulat ninyo kung magkano po yung mga nagiging gastusin ng inyong pamilya. Ayan. So, do you need to make a change? Ano po sa palagay ninyo? Kailangan nyo po kaya? Sige, dear. Ayan. So, guys, kung sakasakali, no, nakulang, okay? Kailangan nyong reviewin yung strategy ninyo, yung budgeting strategy nyo. And itong strategy na to, kailangan pag-usapan nyo kasamang pamilya, kasamang asawa. Okay? Para mas maganda kasi yung may katuwang pa rin eh. Yung may nakakatulong tayo. Maganda na align ang isang pamilya sa pagkamit ng financial goals na meron ka. It should be aligned. Hindi ba? Para parehas. Ano po? Sige po. Ayan. Yan. Again, guys, resist impulsive buying. Okay? And do not shop for recreation. Medyo iwasan muna yon. Know your financial status. Avoid shopping to alter your mood. Meron po bang shopaholic dito? Yung kapag malungkot, mamimili muna. Pupunta sa palengke, mag-grocery. Wala, may ganun po ba? Wala, okay. So, it's good na wala pong ganun, no? Ayan. Then, look and create more income streams. Pag po nakita natin talaga dun sa ating pagtatrack ng expenses, shucks, legit, kulang pala. Okay? If there's a chance po, no, na magkaroon pa tayo ng other sideline, side hustles,
Ayan po. Pwede po ninyong pag-usapan yan sa pamilya. Baka po sakaling pwede pa. Para po makadagdag bayarin. O pandagdag pang araw-araw. Para mas makuha po natin. Naalala niyo, sir, yung ating goal. Okay? Our short-term goal and our long-term goal. Okay? Paunti-unti po yan. It's actually one step at a time. Paunti-unti po siya. Hindi po ito overnight. Hindi po ito 1 week lang. It's actually long. It will take a lot of time. Okay, next. Ayan. Pero kung sakasakali naman, nakita ninyo na, oops, meron pa pala akong extra. I still have a potential budget. Meron pa pala. Okay? Please, pay down your debt. Okay? Kung sakasakaling may sobra, bayaran muna natin agad yung ating utang. Okay? Then, i-increase natin yung emergency fund natin. Di ba? Yung savings natin na 20%. Kung sakasakali na may sumobra. Example, kung sakasakali, dumating na ba ang 13th month? Tapos na po? Ay, naku, na-late ito pala, sayang. Next time na lang, sir. Di bale, pwede pa rin. You can still apply these things, no? Even after your 13th month pay, okay? Ayan, wala. Bonus. Okay po. So, bonus, okay. So, yung bonus, guys, yan, kung sakasakali, kung kaya naman, no? Kung talagang ito ay extra, ito yung mga pwede ninyong gawin. Okay? Kung may natitirang utang, ibayad, increase your emergency fund, increase your savings, increase your investment, and invest for future expenses. Okay? Katulad ng retirement at saka ng meron po bang may maliit pang anak dito? Taas po ang kamay. Mga nasa 10 years old and below? Meron pa. I see. Yan, educational fund. Ayan. So, kailangan natin yan pagtabi. Okay, next. Okay. So, after that, yan, pakikilala ko naman po kayo dito. So, after na matrack natin yung expenses natin, hindi ba? And alam na natin kung anong gagawin natin with our money. So, we actually have other options, okay? Anong gagawin natin sa perang naipon natin? Para saan ba yan? Savings? Pay para lang ba yan sa sarili? It's actually for yourself. Totoo yan. It's actually for you to save and invest, okay? When we are saving, tandaan po ninyo, you are securing your money, okay? So, ibig sabihin, itinatago natin. So, kapag sinesecure natin ang pera natin, ibig sabihin, ito po yung kapag nangailangan tayo, madali nating makukuha. For example, emergency fund. Ayan. Dito po papasok yung mga savings natin. Personal savings. Ayan. Doon din po yan papasok. Hindi ba? Yun po yung iniipon nyo, 20% every payday. Ayan. So, to help you maintain the discipline to save, ayan, inulit ko lang po, salary minus savings equals expenses, okay? So, I'm not sure kung aware po kayo, pero aware po kayo sa online banking? Wala po? Okay, sige po. Ayan, so, yun po, meron na rin po kasing online banking. Kung magkakaroon po kayo nito, pwede po siyang i-enroll. Tapos, automatic po ito na ibabawas dun sa paycheck account po ninyo. Tapos, makakaipon na po kayo. Automatic po siya. Ganun po siya. So, ano-ano po ba yung mga savings na yan? Ito po yung mga ordinary na savings account. Ito po yung kadalasan na nakikita nyo sa bangko. Lahat po ng bangko merong ganun. And then, meron din po tayong tinatawag na time deposit. Narinig nyo na po ba yon? Time deposit. Yan. So, yun po siya. Ito po yung mga bagay-bagay na yan. Yun po yung savings. Next. Investment. Ayan. Kung ang savings ay just to secure your money, yung investment naman po is for you to grow your money. Palalakihin naman natin siya. So, paano ba lalaki itong pera natin? No? Of course, you need to acquire, no? You need to acquire this investment na yan.
Income earned from your investment and any appreciation in the value of your investment increase your wealth. So lahat ng kinikita nito, masasabi natin na wealth natin yan or kayamanan. Okay? Sige, next year. Ayan. So, let us understand the risk. Kasi kadalasan po, ang investment po, may kakaakibat or may kakambal, no? Na risk po. O, ano ba sa Tagalog ang risk? Ayun. Ayan. Ano? Sugal? Oo po, yun po. Hindi ko maalala kung anong term yun. Yan. Balakid? Hindi balakid nga ba? Basta yun po. Yan. Panganib. Ayan, naalala ko na. May kaakibat na panganib po. Ayan. So, let us see kung ano-ano ba yung mga risk na or panganib na to. Next year. Ayan. Meron po tayong tinatawag the investment pyramid. Okay? So, tanong ko po sa inyo, ano po yung pinakamalaking investment na nakuha nyo na? Wala pa po? Ha? Wala pa naka-experience? Baka po mamaya magulat kayo kasi meron na pala kayo nun. Okay, sige po. Ganito po, meron po kasi tayong tinatawag na financial foundation. Yung financial foundation po, yung nandito po sa pinakababa, ito po usually yung parang pinaka-basic need po natin. Para ito pong hierarchy of needs. Okay? This is more of the things na magpoprotekta po sa atin. Okay? Ano yung mga example nito? Ito yung katulad ng nasabi ni Ma'am kanina. Insurance, dito siya papasok. Financial plans such as retirement and educational. Okay? So, yan po yung mga basic. Then, meron papasok po tayo dito sa next stage, no? Yung mga short-term po na investment. Ano ba yung mga nandito? Ito po yung mga, kumbaga kung saan, yung mga 3 years lang, pwede mo nang makuha. Dito po, example po nito, yung mga time deposit. Napansin po ninyo, yung time deposit, ilang years usually? Ilan po? 10 years po? Meron pong mga 10 years. Pero meron din po na mga 5 years lang. Depende po sa kung saang bangko nyo po inilagay. Ayan. So yan po yan, mga short-term hold lang. Okay, next. Meron po tayong tinatawag na medium term. Ayan po, 3 to 5 years. Ayan, 3 to 5 years po. Yung ibang time deposit, actually, minsan dito na rin siya pumapasok kasi sobrang tagal. Hindi ba? Pero yung mga short term, ulitin ko po, may mga time deposits po na mabibilis lang, less than 3, or yung mga savings account po natin, easily accessible, kung baga. Yan. Then, balik po tayo dun sa medium term. Ito po, money that you won't be needed for 3 to 5 years. Okay? Tapos, pag long term naman po, kailangan 5 years and above. Ayan. Kung titignan po ninyo, habang tumataas po yung ating investment, pataas din po ng pataas yung risk niya. Okay? Panganib. Ano ba yung panganib na yon? Pag po high risk ang isang investment, ibig po sabihin, may tsansa po itong hindi kumita. Malugi. Very good po. Thank you po for the term. Ayan. May chance po itong malugi. Ibig sabihin, malaki ang tsansa na kumita, malaki ang tsansa na lumago, pero ganun din po kalaki ang risk o panganib na ito ay malugi. Ayun po siya. So, tanong ko po sa inyo, are you willing to take the risk? Conservative sila. Ayan. So, medyo conservative. Well, I understand naman po, no? Kasi syempre, sa hirap, no, ng ating trabaho, and gusto natin, doon tayo sa conservative. Yung sigurado, may kita. Yun nga lang po, kapag po conservative tayo, okay lang din po ba sa inyo ang maliit na kita? Okay. Sige. Basta ang mahalaga, sigurado po, no? Okay. Okay, tama po. Sige. Salamat po. Yan, sige. Ayan. So, pag-usapan naman po natin, since alam na po natin yung mga risk, no? Let us tackle naman, ano ba yung mga investment? Sabi nyo kanina, wala pa kayo. Pero feeling ko meron na yung iba sa inyo eh. Sige, next year. Ayan.
Nakalimutan ko tong slide na to, guys. So, every time na you are about to invest, ito yung mga dapat nyong i-determine sa mga sarili ninyo. You need to reflect on yourself. Ano ba yung goals mo? Kailangan pasok yung investment mo dun sa goal na iniisip mo. Time horizon. Gaano katagal? Okay? Then, financial risk tolerance, of course, no? Mataas bang risk appetite mo? Okay ba sa'yo na malugi? Ayan. Which is sabi nyo nga kanina, hindi, dahil nasa conservative part kayo. Ayan. Then, inflation risk. Okay? Apektado ba ito ng inflation? Ayan. Ay, nga pala po, ang inflation nga po pala ay ang pagbaba po ng value ng pera natin at pagtaas ng bilihin. Correct. Ramdam na ramdam po natin ito ngayon, ano? Napakataas po talaga ng inflation rate po ngayon. Ayan. Sige, dear. Thank you. Ayan. So, pag-usapan na po natin yung mga investments po na meron tayo. Baka sakali meron pala kayo nito, hindi nyo alam, hindi ba? So, unang-una po, may mga nagko-collect po ba sa inyo ng mga paintings? Meron po ba? Ayan. So, kung meron pong mga ibang tao na may hilig sa ganitong klase ng investment, as in bumibili po sila, magugulat po kayo na, ha? 1 million yan? Yung mga, minsan mapapaganon ka na lang kasi ang mahal pala ng paintings nila. So, it's actually one of the investments po, no? And then, collectibles or antiques, yan. Minsan, di natin napapansin, pero dun pala sa mga lumang bahay natin, meron pala nito. Di ba? Na merong may malaking value. Napapanood niyo po ba yung sa KMJS? Di po ba minsan may, ano po doon, may na-feature na mga antiques, tapos pinapacheck doon sa mga specialist kung legit, tapos di ba nagkakahalaga siya ng mahal. So, it's also the same. Yan, pwede po itong investment kung sakasakali. Yan. Kailangan nga lang po mapatunayan kung gaano ito kaluma and kung talagang valuable siya. Next, yan, precious metals and stones. Ayan. Kasama po dito ang mga gold. May nag-i-invest po ba sa gold dito? Wala pa? Kasi minsan may mga pamana po na ganyan, hindi po ba? Ayan. Kadalasan po, di po ba nung mga sinauna, meron tayong mga yung mga lola at lolo natin, may mga tinatagong mga, may mga singsing, yung mga malalaki pa dati. Tapos sasabihin, ipapamana nila. Yan. So, kung mapapansin po ninyo, yung mga jewelries na yun po, habang tumatagal, mas lumalaki rin po yung value nila. Ayan. So, yan po. Next is real estate, of course. Ibig sabihin, properties po. Ayan. Yan. May nakabili na po ba ng bahay dito? O meron na po na mana? Ayan. Okay po. Siguro nahihiya lang po yung iba na magsabi na meron na sila. Ayan. Then, meron din po tayo, maliban po doon, bonds, mutual funds, and stocks. So, pakita ko po yan, no? Kasi medyo hindi tayo doon familiar eh. Next year. Ayan. So, bonds. Yan. Explain ko po. Yung bonds po, ito po, di ba, sanay tayo yung nangungutang, no? Kapag tayo yung may kailangan. When it comes to bonds, pag tayo po ay nag-invest sa bonds, ang mangyayari po dito, tayo po ang inuutangan ng kumpanya at ng gobyerno. Ayan. Ang bonds po is available po sa mga bangko. Ayan. Halos lahat po nag-o-offer po nito. So, ang mangyayari po dito, yung ininvest po natin na pera doon sa bangko na yon, ang mangyayari po doon, si bangko, o yung financial institution na yun po, ipapahiram niya sa government o kaya sa company, yung pera natin. And syempre, dahil nag-invest tayo doon, nagbigay tayo, syempre, dapat kapag kumita sila, bibigyan tayo ng interest. Kasi ginamit nila yung pera natin eh, hindi ba? Para siyang 5-6. Pero hindi ganun kalaki yung interest. Mas malaki pa rin ang kinikita ng Bombay kaysa sa atin. Ayan, ang corny ng joke ko, pasensya na. Ayan, so yun po. So ito po ay pagpapahiram natin ng pera sa government or sa companies. Kung napapansin po ninyo, di ba, ang daming mga infrastructures, di ba? Yan. Kung minsan po, doon din kumukuha ang gobyerno natin, sa pera din natin, doon sa mga bonds po na tinatawag. Ayan. So once po na magkaroon kayo ng bank account in the future, most likely, pwede nyo pong tanungin yung mga nasa bangko or yung other financial institutions po about this. Ayan.
Next, lahat po tayo pwede maging part owner. Magkaiba po yung sa franchise ha. Ang franchise po kasi, ang mangyayari po, bibilin po natin yung franchise, tapos magtatayo po tayo ng store. Okay? Yes, stockholder. Ibig sabihin, mag-i-invest ka ng pera sa kanila. For example, sir, bibigay ako sa iyo kunyari ng 5,000. Yung 5,000 na yon, gagawin nyo po, gagamitin nyo po yan as capital po ninyo, kasama po ng pera po ninyo. Tapos, kapag po kumikita po kayo, maghahati po tayo. Kasi part owner po ako eh. Yan. So, ganun po siya. So, kapag ikaw ay stockholder no, ng isang company, may dalawang ways of receiving your payments. Ano yon? Yun yung dividend payments. Ibig sabihin, yung kinikita ng lahat ng investors, kikitain mo rin. Paghahati-hatian siya ng lahat ng investors. Depende kung ilan ang shares mo. Ayan. So, yun po siya, okay? And of course, isang paraan pa ng pagkita kapag tayo ay magbebenta ng stocks. Ayan. Bigyan ko po kayo ng idea, no? This is also available po with the financial institutions, yung mga insurance companies, kasama rin po yung mga bangko, kasama po lahat na yan. Makikita nyo po ito lahat doon. Okay? Lahat po yan posible. Okay? And kung gugustuhin naman po natin na tayo mismo ang sumubok, pwede rin naman po. Kaya lang, kakailanganin po natin na aralin pa ito. Kasi baka po malugi tayo pag hindi po natin inaral eh. Ayan. So, para lang po aware kayo, saan ba ito nakikita? Ayan. Meron po tayong mga online platforms na tinatawag. Okay? Mutual funds. Ayan. So, kung kanina po, ulitin po natin na, yung bonds po is pinapautang natin sa company or institution or sa government. Okay? Stocks, shareholder ka. Okay? Pag ikaw ay bumili o nag-invest ng mutual funds, ito naman po, you are like being a shareholder of a fund that has invested in many other companies. O, di ba? Ibig sabihin, madamihan siya. Wholesale. Example, sino pong bumibili dito ng fruit basket kapag po Christmas o kaya sa medianoche? Meron po ba? Okay, bumibili po kayo. Ano laman po ng fruit basket? Ikaw talaga, sir. Opo. Pero kung hindi ko ang kulit ni sir. Oh. Naging basket na lang. Fruit basket na lang. May laman pong prutas. Lagyan po natin ng prutas. Ayan. So guys, ito po, ang mutual funds po is like buying a fruit basket na may laman. Hindi po fruit basket lang. Meron pong laman. May laman pong saging, may lamang apple, meron pong grapes, may mangga, may melon. Lahat po, yan. So, ganun po siya. Ibig sabihin, when you buy a mutual fund, halo-halong company ang nandoon. Paano yun nangyayari? Bakit kanina isa lang, stockholder ka lang ng isang kumpanya? Kasi po, medyo malaki po ang puhunan kapag if you would like to become a stockholder, mas malaki. Pero kung gusto nating pababain ang ating bayarin at ang ating investment, kasi yun lang ang kasya sa ng ating pera, pwede pa rin po yun. We can invest to mutual funds. Ang ginagawa po nito, for example, kayo po, lahat po kayo, kumuha po kayo ng mutual funds. Yung pera po nila, pinagsasama-sama po yan, pambili ng isang shares sa isang kumpanya. Tapos, yung part naman ng ibang yung pera, ilalagay naman, kunyari, kay Ayala, tapos yung isa kay Jollibee. Yan. So, ganun po siya. Pinaghahati-hati po siya. Pinagkakasya yung pera para makabili ng different companies. Kaya, yung pagkita natin ng 5%, kahit po magkano ang pinasok po ninyo, lahat yun kikita ng 5%. Ayan. Do you have any questions po with this? Wala naman po. Okay, sige. Sige po, next po. Ayan. Ayan. So guys,
remember ha, when it comes to investing, find good information to help you make informed decisions, okay? Kailangan maghanap muna tayo ng information kasi mahirap na baka maloko, hindi ba? Yan. Make sure you know and understand all the costs associated with buying, selling, and managing your investments, okay? And ito, madalas natin itong nakikita. Beware of investments that seem too good to be true. Naniniwala ba kayo kaya kumita ng pera ninyo ng 50%? Paano pag inalokan ko kayo ng ganun? Maniniwala ba kayo? Exactly. Yan. Pero guys, sad to say, no, napakarami pa rin talagang nabibiktima ng scam. I have a client, no, I'm not sure kung aware kayo, parang paluwagan siya. Paluwagan, tapos naghintay sila ng sahod. Ang ending, wala na silang sinahod. Naglabas lang sila ng pera, pero walang bumalik. So, kasi ang nangyari kasi, parang maglalabas ka ng 15,000, tapos ang promise is kikita ng 10,000 kada month. So, 25. From 15, 25. So, 10,000 agad yung difference. So, nung una, ito usually po ang po nila ang ginagawa nila pakakagatin kayo sa simula. Papasahurin kayo. Siyempre, tayo mismo, di ba, matutuwa tayo. Pag nakuha natin yon, what will happen? Sa mga susunod na panahon, pag naglabas ulit tayo ng pera, nagdagdag tayo, kadalasan wala na pong kasunod. Ayun po. So, be careful lang po with those, yung sa mga ganung pong ginagawa, no? Or ganung scam, okay? Meron na din po online, So, be careful po. Be careful po. Try to ask someone muna po para po mas makasigurado po kayo. Okay? And try to investigate financial professionals or institutions. Lahat po ba kayo may Facebook? Yun. Lahat po may Facebook, di po ba? So, pwede po tayong mag-search po doon. Kadalasan naman po, if it's a scam, makikita nyo rin yan sa Facebook eh. Hindi po ba? Pwede rin po mag-Google. Yan. So, pwede nyo pong i-check yung mga institutions and yung mga professionals doon. Pwede po kayong maging stalker doon ng mga institutions and financial professionals. Okay? So, okay dear? Next. Ito pinakahinuli ko po, kasi ito po yung pinakamataas yung risk. Business. Ayan. Kasi dito, ikaw lang lahat, tayo lang lahat. Hindi ba? Ang taas ng risk dito. Kung sakasakali, gusto na talagang maglalabas tayo ng malaking puhunan. Hindi ba? Lahat ng effort, time, money, lahat ng resources natin talagang gagana lahat dito. And the good thing about business is, totoo, malaki. There's really a high potential growth. Napakalaki ng potential ng paglago nito. However, yun nga, nakadepende ito sa atin. Hindi ba? So, kung hindi mag-in yung business natin, automatically, mawawala din siya. Ayan. Sige. Next. Ayan. Kung sakasakali, nagawa na natin lahat, yung steps natin to financial security, we develop a plan, we set our financial goals, we create our conscious spending plan, ginawa na natin lahat, tapos nag-invest na rin tayo. Minsan, hindi pa rin tayo nakakaipon. Napansin po ba natin yan? Ayan. Ano ba kadalasan yung dahilan? Ano ba yung nagiging balakid or roadblocks na tinatawag? Bakit hirap na hirap tayo makaipon? Next, dear. Yan, inflation rate. Kasi kung minsan, napapansin ba ninyo, ang taas na ng bilihin, pero yung sahod natin di tumataas. Lungkot, no? So, yun yung masaklap na katotohanan. It's one of these things kung bakit nahihirapan tayong umangat. It's because of the inflation rate. Okay, next. Wealth erosion. Yung wealth erosion na yan, ito yung pagbaba ng value ng assets natin. Kung minsan, nakikita rin natin to sa mga properties. Yan, minsan, ang mahal natin kinuha, tapos mamaya, bahain pala doon. So, dahil bahain doon, bumababa yung value niya. Nagkakaroon ng wealth erosion. Ayan. Sige, next. Next, being unprepared.
Ayan. Bakit kaya ito kasama? Hindi ba? Because we are not ready for the following. Di ba? Kasi ang sabi, people like to spend for their dreams, but not for their fears. Pansin nyo ba yun? Gusto nating gumagastos tayo sa mga pangarap natin sa buhay, pero hindi tayo gumagastos para dun sa mga bagay na kinakatakutan natin. Di ba? Ano ba yung mga bagay na kinakatakutan natin? Di ba? Minsan ayaw natin gumastos para dun sa mga fears natin, which is actually sad. 'Di ba? Nakakalungkot 'yon kasi mas gusto nang natin bigyan ng attention and ng pera yung mga dreams natin. Nakakalimutan natin magbigay ng bigyan ng halaga rin or yung pag-spend natin para dun sa mga bagay na kinatatakutin natin, which is sad, which is sickness, accident, and death. Yan yung ibig sabihin ng sad. Okay? Hindi ba? Napansin nyo ba, minsan kapag merong nag-aalok sa atin, or kunyari may nag-uusap, uy, ikaw ba, may insurance ka na ba? Oh, St. Peter, meron ka na ba? Kumuha ka na ba? Ano usual sagot ng Pinoy? Anong napapansin ninyo? Ay, naku, wag ka naman ganyan. Ayoko pa mamatay. Tapos kakatok, di ba? Gaganon. Hindi ba? Oh, di ba? Yun lagi. Naku, ayaw pag-usapan. Hindi ba? Pero ang tanong, if you are not prepared and mangyari sa'yo yan, what will happen to you and your family? Hindi ba? What will happen to your wealth that you create? Anong mangyayari dun sa inipon mong pera at ginawa mong kayamanan? What will happen once you have this? Di ba? Kadalasan ano nangyayari? Ito yung usual scenario ng Pinoy mag-iipon, pero hindi prepared sa mga ganitong bagay. So, kapag nangyari, nagkasakit, yung ipon, saan napupunta? Sa ospital. Exactly. Nauubos yung inipong pera pang ospital at hindi napupunta sa pamilya. Okay? It's because we do not prepare early. Okay? Yan. So, we need to prepare, ha? Sana hindi lang tayo willing gumastos para sa pangarap natin. Sana willing din tayong gumastos to protect our wealth and to protect ourselves and our family from sad, from sickness, accident, and death. Okay. So, yun nga po. In order for you, to protect your wealth, para maprotektahan natin itong mga bagay-bagay na ginawa ninyo o inipon ninyo, hindi ba? Yung mga pinaghirapan ninyong asset or kayamanan, let us acquire insurance para mas maprotektahan niyo yung sarili ninyo. 'Di ba? Nasabi nga ni mother kanina, 'di ba, ni ma'am kanina, 'di ba, na wag tayo masyadong umasa sa PhilHealth kasi maliit lang din talaga ang nakukuha natin. Okay? So, let us protect ourselves in saan? Sa major financial loss. Okay? Para yung inipon natin, yung pinaghirapan natin, mapupunta ng buo sa pamilya natin. Okay? Okay. So you can buy insurance to cover all kinds of risk. Sa lahat po, kung tutuusin, meron tayong pang health, merong pang life, hindi ba? Kung meron din yung mga bahay natin. Minsan ang nakakatuwa kapag nakabili ng motor, may insurance yung motor, di ba? Pero yung tao, exactly, nakakalungkot. Tandaan ninyo mas mahalaga ang buhay nyo kesa sa motor, kesa sa sasakyan, kesa sa bahay. Kasi kapag tayo mismo ang nawala, wala na yun kapalit So let us, hopefully, you will protect yourself. Okay, next. Ayan, so helpful tips, guys. Maraming types of property, health, and life insurance. So, you can do your research, okay? Siyempre, since, yun nga,
I would like you and I challenge you to make your research then, okay? Pero kung sakasakali nahihirapan, you can ask me naman. I'll leave you later my details then, ha? Para at least, kung gusto ninyo magpa-advise, pwede naman. Okay? Then, take advantage of group insurance through your employer, okay? So, may group insurance ba kayo po dito? Wala pa? Ah, I see. Ayan. So, kung sakasakali no, na magkaroon ng group insurance, na ibigay na benepisyo, I do hope you will take advantage kung sakasakali po na magkaroon, ha? Ayan po. The next, anticipate the needs of your family and decide how much you can afford to pay. Alamin na natin, magkano ba yung kailangan ng pamilya natin? Hindi ba? Para mapaghandaan. Okay? So, shop around and get at least 2 quotes. Kung sakasakali, naisipan nyo na, you really want to protect yourself from the sad, the sickness, accident, and death, pwede po kayong pumunta sa mga financial advisors, pwede rin po kayong pumunta sa mga banks. Marami pong pwedeng tumulong po sa inyo. Okay? At least get 2 quotes para kung ano po yung mas magustuhan po ninyo, yun po yung mas maigi para sa inyo. Review your insurance coverage annually with your financial advisors, kung sino man po yun. O pwede rin pong ako kung gusto nyo. Ayan po. Ayan. So we can make a review. Then next, as with all investment, be sure to get all the facts before parting with your hard-earned money. Ayan. So kailangan po muna nating alamin, ha, bago po tayo magbitaw ng pera. Just to make sure. Iwas scam tayo, guys. Ha? Napakadami na nilang naloko. Huwag na tayong dumagdag doon. Ayan. So, next. Okay. Procrastination. Ayan. Isa pa to sa dahilan kung bakit, no? Kasi minsan, kahit alam na natin yung kailangan nating gawin, pinagpapaliban natin. The usual Filipino manyana habit, mamaya na yan. Ay, bukas na lang yan. Ay, next month na lang. Ayan. Ano nangyari? Mamaya, next time. Walang nangyari. Exactly. Ayan. So guys, please, ha? As early as now, kung may mga mas bata pa, or malapit na, it's not too late, ha, to invest for your retirement. Pwede pa. Pwede pa natin itong gawin. Pwede pa natin itong planuhin. Ha? Para hindi tayo matulad o yung mga anak natin o mga apo natin sa sandwich generation. Okay? Let us plan and invest for your retirement in order for us to end the sandwich generation. Okay? Next. Ayan. So guys, be a millionaire by changing your bad habits into good habits. Sinong nagninigarilyo dito? Okay. Mga ilang stick po per day? Sige. Ikaw muna. Mga minsan, isang kaha, dalawang kaha. Isang kaha, dalawang kaha. Ikaw, sir? Pero mga ilan? Estimated? 15 sticks. Okay, sige. Dito po. Sino po yung nag-yossi dito? Yes po. 5 stick lang. Sure yan, sir? Walang... okay, good. Sir, medyo malakas. Okay. Sige. Pag-usapan natin, magkano ang isang kaha ng yossi? Magkano pa? 140, depende sa brand. 120 to 140. Sige. 120 to 140. Sige. Pero ulit ako ng calculator. Computein natin yan, ha? Sige. Okay. Kada araw, ha? Pagpalagay natin yung pinakamurang brand yung kinuha. 120, isang kaha. Pagpalagay natin, isang kaha lang per day. Sige. 120 times 30 days. Ha? Magkano? Lumalabas. Nasa isang buwan. Ang yossi ay 3,600. Sige. 3,600 na yun per month, ha? Times natin times 12. 3,600 times 12 is equal to
43,200. Ayan. So guys, this is the story of four friends. Okay? And kadalasan, ito yung katulad natin sila. Okay? If we're going to give up smoking, pansinin nyo yun, save 33 pesos per day. 33 pa lang yun ha. Paano kung nakakaisang kaha na 120 per day? Hindi ba? Save 33 pesos per day. Avoid the diabetes. Tapos yun pa ha, may additional pa yun. Wala pa yung tagay. Meron pa, nako. Okay. So, hindi ko naman po kayo pagbabawalan, no? Kasi alam ko po na you are all adults here. Alam niyo na po ang tama sa mali. But I would like to challenge yourself, no? I would like you to challenge yourself na kahit papano, medyo ibawasan natin. Para saan? For our good health and for us to save more. Okay? So, every time po na may isa-sacrifice tayo ng kaunti, okay, mas nagiging maganda po ito for our health, lalo na hindi po tayo bumabata, lahat po tayo ay nagkakaedad na. Hindi po ba? Tapos, at the same time po, sabi ko nga po sa inyo, meron din po tayong nasa-save na money where we can use for our retirement. Yung pera po na maitatabi natin from our vices o from our bisyo can actually be our money for our retirement. Ayan. So, guys ayan, sample ito ha. So, if you did not participate, you gave up nothing, wala tayong masasave, walang magiging health benefit para sa atin. Okay? So, guys, do the uncomfortable now so you can be comfortable in the future. Okay? Mas mahirap kapag komportable tayo ngayon, tapos pag tumanda tayo, dun tayo hindi komportable. Okay? Sige, next. Ayan. So, let us talk about, yan lang. Yan. Sige, example. Para dun sa mga tao na nag-invest for their retirement, ito naman. Pansinin nyo to. Yung fund value or yung pera nila for their retirement, pansinin niyo. Sino may pinakamataas? Yung nasa dulo, di ba? Yung pinaka nasa left side. Siya yung pinakamayaman. At the age of 60. Dami siyang retirement fund. Meron siyang 3,103,000, di ba? Itong pangalawa naman, meron siyang almost same, no? Medyo same nung nauna, pero mas natalo lang ng 1,000. Okay? Pangatlo, pansinin ninyo, 1,000,000 yung diferensya, hindi ba? And ito, sick and poor old man, 0. Wala siyang naipon. Okay? Sige. Gusto niyo malaman kung sino-sino yung mga nag-invest at kung gaano katagal? Sige. Let's see. Ayan. Si businessman, partida businessman yun ha. 40 years old siya. Pero hindi siya nag-save. So, ang naging ending niya, sick and poor old man. Wala. Kasi kahit businessman siya, wala siyang tinabi for himself eh. So, wala. Hindi niya inisip yung retirement niya, hindi siya nag-invest totally. So, wala siyang kukubrahin. Wala siyang i-harvest. Hindi ba? Next. Bank manager. Si bank manager at the age of 35, nag-save siya, no? Ng 25 years. Magkano? Ang sinave niya 12,000 per year. Okay? Doon sa 12,000 per year na yon, ang naging fund value niya o yung naging retirement fund niya doon sa pera na inipon niya is 2.8 million. Okay? Yan. Next. Si bank teller, partida ha, bank manager yan ha. Si bank teller, 26 lang. Nagsimula na siyang mag-save. Okay? 19 years siya nag-save. Tapos, same lang din, 12,000 per year. Pansinin nyo, parehas lang 12,000 per year. Pero bakit mas malaki yung kinita ni teller? Napansin nyo? Diba? Ha? Exactly, mas bata. Kasi tandaan niyo when it comes to retirement, mas maaga, the better. Mas maaga natin siyang i-prepare, the better. Kasi mas malaki yung chance
na lumago yung pera. Next. Call center agent. Ayan, si call center agent, nag-save siya for 15 years. Tapos, same lang, 12,000 per year, which is magkano to? 1,000 lang siya per month, hindi ba? Yan lang. So, yan lang ang sinave niya. Pero, at the age of 60, ang makukuha niyang retirement fund is 3.1 million. Hindi ba? So, kung mapapansin ninyo, pare-parehas lang sila ng ininvest. 1,000 per month. Hindi ba? So, kung sakasakali wala tayong budget doon, let us check. Meron ba tayong mga bagay na pwedeng i-sacrifice for us to invest or to have our retirement plan? Kung meron, gawin na natin. Tandaan nyo hindi na tayo bumabata. And ilang panahon na lang. Napakabilis ng panahon, hindi po ba? So parang kailan lang pandemic, tapos ito na siya. Ilang taon na pala yung nakalipas. Hindi ba? So yan. So guys, as you can see in this sample, start early so you can have a better retirement plan. Kung sakasakali, medyo late na, okay pa rin. Ha? Okay pa rin. Ang mahalaga makapagsimula kahit anong edad ka pa. For you to have something kaysa dun sa tao na wala. Hindi ba? Napakahirap umasa pagdating ng 60 sa iba. Hindi ba? Yan. So, I do hope, wag tayong umabot sa ganon panahon. Yan. Sige. Yan. So, do you have any questions, guys? So far? Wala naman? Okay. Sige po. So, you can raise your hand if you have questions po, So, guys, let us not procrastinate. Okay? Let us not procrastinate. Huwag na tayong magmanya na habit. Let us do it now. Okay? Prepare your retirement plan now. Okay? Do it now, not later. Okay? Next. Yan. Isa pang reason. Bakit tayo hindi makaipon-ipon? Kawalan ng tiwala. Kasi dahil wala tayong tiwala sa mga tao na sa paligid natin, sa mga financial professionals na nakikita natin, sa mga financial institutions or sa mga banks, kasi feeling natin baka escamas lang lahat ng yan, hindi ba? So, guys, again, ulitin ko po sa inyo, find your trusted advisor, find your trusted institution. Okay? So, I do hope, sa panahon po nang nagkasama tayo, nag-gain ko na ang trust ninyo. Ayan, so, ayan po. So, next. Sige. So, do what is right, not what is easy. Okay? So, thank you very much po. Maraming salamat po, Miss Carla, sa Miss Carla Marie de Castro Aquilino sa pagbabahagi ng inyong kaalaman at karanasan sa ating mga participants. At sa pagkakataong ito, binubuksan na natin ang open forum kung saan maaari na po tayong magtanong o magbahagi ng komento o nauugnay na karanasan sa ating mga kalahok. Maaari po kayo lumapit sa microphone stand na makikita sa audience area upang magtanong o magbigay ng komento. Kailan po kaya dapat magsimulang mag-invest at bakit? Actually, as early as now, talaga. The moment na malaman ninyo kung papaano, dapat talaga simulan natin ng mas maaga. Ako nga, share ko lang Ako personally, nagkaroon pa ako ng pagsisisi kasi I started at the age of 24. Pero kung iisipin, sana pala nung 20 pa lang ako, sinimulan ko na. Alam niyo po yun, the earlier, the better po talaga. So, hanggat po may panahon, makaya pa po. Ayan, so hindi pa po uli ang lahat, sabi nga po nila, hanggang may hininga, may pag-asa tayo. Ayan po, sino pa po kaya ang gusto pong magtanong? Paano po mag-invest kung ang pera mo lang po isakto lang po para sa pamilya? Ulitin natin Kanina nabanggit ko, di ba, na pwede natin baliktarin yung equation. So, salary, minus mo na kagad yung 20% of your savings para sa sarili mo. Okay? So, sabi ko nga sa'yo, kung lahat naman tayo dito halos pamilyadong tao na, it would be better, to express and to inform your family about your plan. Kasi tulungan tayo dito Hindi natin talaga kayang gawin yun ng mag-isa. We really need our family. Kasi
ano yan eh, kumbaga it's a team effort for us to achieve our financial goal. Okay? Kung sakasakali na talagang wala talaga, sabi ko nga, yun, baka it's about time no, for us to find another hustle, side hustle, or pwede pa natin maging income stream. Okay? Yung iba natin pwedeng pagkakitaan pa. Ayun. Salamat. Thank you, ma'am. Thank you so much po. Any more questions po? Ayan. So, sige. Ayan po. Meron po, wait lang sir ha. At dahil po si sir ang magtatanong, meron po tayong freebies. Ayan. Tatanong ko lang ma'am, sa edad kong ito, makakaipon pa kaya ako ng 1 milyon? May anak na ako isa panganak lang. Kaya pa kaya 1 milyon? Pwede po bang malaman kung ilang taon na po kayo? 43 na ako eh. 43. Magdedepende po yan sa kung magkano po ang kaya nyo pong i-save. Ano mo? Magdedepende po ito kung kaya nyo po bang mag-commit. For example, nasabi po natin kanina about po dun sa mga vices, hindi po ba? Tsaka po sa bisyo. Magbawas ng bisyo. Opo. Palagay po ba natin? Kaya po ba natin yun bawasan? Bawasan lang ng mga 60%. Kaya po ba? Pipilitin. Kung sakasakali po na i-commit po ninyo yung sarili ninyo po, no, doon po, there's a chance po na baka hindi po 1 milyon, pero kahit papano po magkaroon. Oo, Kasi tama. Maganda. sabi ko nga po sa computation kanina, kung 120 po per tama. day ang isang kaha, times 30 po, and times 12, medyo malaki na po yun. Mahal ang sigarilyo ngayon, tumataas every month. Opo. Kaya baka it's about time, sir, para bawasan talaga. Okay, salamat. Yan, maraming salamat po. At dahil dyan, meron po tayong freebies from our team, National Parks Committee Development. Sige po. Ano yung magandang other than insurance? Kasi nung araw na ano ko na yung pre-need, sakap, nako, never. Para sa pamangkin ko, ganyan, na ano ko. So, Opo. di ba, hindi naman kami nabayaran Yes ng po. So, parang yung mga pre-need companies ngayon, parang nakakaduda din kasi hindi mo na, kasi hindi rin naman nila kasalanan kasi yung money na, di ba, ang ini-invest din nila sa iba yon, di ba? Yes po. Opo. Tapos, Correct po. minsan, yung pinag-investan din nila, lumubog o pareho nung pandemic. Pero may mga bagong klaseng investment ngayon, kaya pareho ng yung mga nauuso sa mga bata, yung crypto currency. Yes po, crypto. Inaalam ko pa lang din yun kasi meron akong tita nag-invest doon. So, minsan, kasi di ba yung parang daily ba siya or depende. Meron siyang time na susunog siya. Meron naman, nag-earn siya. So, hindi niya sinasabi kung magkano yung natatalo niya, no? Siyempre, naiya siya sa pamangkin niya. Pero tinatanong ko sa kanya yung cryptocurrency, kung okay siya. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, ma'am, besides ang savings, and of course, ang insurance kasi mas okay talaga ng Yes po. Ano ang other valuable investment? Magdedepende po ito. Tanong ko sa inyo, ma'am, ano po ba kayong klase ng investor? Are you conservative or mataas po ang risk appetite ninyo? Kasi sa age ko, Apo, syempre traditional. conservative, I see. Sa safe side tayo. Sige ng po. Pag nagbabangko nga ako, naka-passbook pa ako eh. I see. Okay. Tapos, although hindi ko ginagamit yung ATM. Kasi Oh. parang nasanay na ako nung araw Teller na po talaga. pagdating ng Friday, babudgetin mo na yung weekend mo. Wala naman kasi nung araw na budget mo talaga yon. Yes po. Pag wala kang pera, sorry, maghintay ka ng Lunes, ganon. Opo. Kaya doon ako saka ayoko ng mga get quick money scheme. Yes, ma'am. Di ba? Opo. Marami ngayon. Yung Correct, mga ma'am. double your money or what. Anong advice mo, ma'am, sa mga bata na nila kasi, ang Pilipino, napakadaling anong advice mo, ma'am, paano sila ma-change mind na wag yung get money scheme?
Get Quick Money Scheme. Okay. Ayun, ma'am. Thank you so much, ma'am, no, for sharing your experience. Ma'am, totoo po yun, no, yung naging experience doon sa pre-need. That's why, kung mapapansin po ninyo, wala na po talagang pre-need company ngayon. Kasi po, share ko lang din po, no, na naging pagkakamali po kasi doon sa mga pre-need companies is, they are promising, no, na babayaran nila ng buo. For example po, yung naging example po ninyo, yung CAP, which is ang sabi po, di ba, they are promising na 100% of the tuition fee will be paid by the institution. Ang pagkakamali po kasi ng CAP po dito, ng pre-need company na yun po, is they actually forgot about the inflation rate. Nakalimutan po nila na every year, every semester, nagkakaroon po tayo ng tuition fee increase. Hindi ba? Nagkakaroon ng tuition fee increase and at the same time, lumiliit ang value ng pera natin. And isa rin po sa pagkakaalam ko na naging pagkakamali nila is ang kanila pong investments ay hindi po diversified. Nakalagay lang po siya sa isang industry which is hindi ganun kaliquid. Kaya nahirapan po sila na kuhanin yung pera agad-agad. Ayan po. Yun po. Tapos kung sinasabi niyo naman sa akin, ma'am, that you are a traditional, no, and conservative, ma'am, hindi ko isasuggest sa'yo ang crypto. Kasi it's really for the risk taker. Napakalaking sugal po nito. Although maganda po ito para dun sa mga, yun nga, risk taker, kasi lalo na po yung mga nagsimula, ang laki na po kasi talaga ng Bitcoin. Ang laki na po ng mga crypto ngayon po. Yun nga lang, kung minsan po, talaga nagfa-fluctuate din siya talaga. And if you are the conservative one, baka mamaya, pag nakita nyong negative ang pera po ninyo dun, baka po mag-faint kayo bigla. Baka hindi po ito ang para sa inyo. So, I would suggest po, better po na lang na pumunta po tayo sa mga conservative, which is financial institutions, insurance companies, no? MP2, yan, pag-ibig, ayan, aware po tayo dyan. Yan po, bonds po sa bangko, yan po, maliit po ang risk sa mga yan. Meron pa po bang magtatanong? Ayan. Paano po sa mga may edad na po? Pwede ko po bang malaman kung ilang taon, sir? 53 na po. 53. Pwede pa rin naman po tayong makapagsimula. Healthy pa po ba? Okay pa po. Okay. As long as healthy po, sabi ko po, ano po bang gusto po sana ninyo? Gusto niyo po ba ng protection or investment po? Para protection. Protection. Pwede pa po. Nga pala po, announce ko lang po sa inyo, kung yung wala pa po kayong mga protection, you can still have a protection. Pero, ano po ang isang requirement dito? Kailangan po healthy tayo. Okay? Kasi ang investment po, as long as we have the money, pwede po yun. Basta po meron po tayong pera, we can invest. Pero ang protection po, we cannot get it once we are already sick. Okay? So hanggat we are healthy and alive and kicking, pwede po yan. Ayan, thank you po, sir. Meron pa po ba? Last question? Wala na talaga. Pero if you are parang nahiya po kayo during this session, you can go to Miss Carla Yes later po. after the event. So, iyan po. And thank you, ma'am. Muli, bigyan po natin ng masigabong palakpakan ang ating panahing tagapagsalita, Miss Carla Marie de Castro Aquilino. At sa ngalan po ng National Parks Development Committee at ng Department of Tourism, nagpapasalamat po kami sa inyong lahat sa pakikilahok sa Park Conversations Live Session sa araw na ito. Sa puntong ito, ginagawad na po natin ang sertipiko ng pagkilala sa ating resource speaker. Upang igawad ang sertipiko, kasama po natin si Ms. Maria Graciela Musa, Head of Programming and Technical Section ng Cultural and Public Affairs Division at ang ating panauhing tagapagsalita na si Ms. Carla Marie de Castro Aquilino. Magkakaroon din po tayo ng photo opportunity kung saan makakasama natin sa isang group photo ang ating resource speaker.
pagdiwa ng pera. Huwag kalimutan i-follow ang ating social media na makikita sa ating screen maya-maya lamang para sa karagdagang impormasyon at sa susunod pang aktibidad. Kung nais po ninyo maging updated sa susunod pa events at activities sa Rizal Park Luneta at Paco Park, maaari po ninyong i-like, i-follow at i-share ang social media accounts ng NPTC na makikita sa inyong screen. Muli po, ako po si Sarah Grisit. Maraming salamat po at